Hindi niya gagawin iyon kahit iyon ang gustong gawin ng puso niya. Hindi pa naman siya desperada. Wala siyang magagawa kung ayaw na nito sa kanya. Ganoon talaga. Wala pang 2 minuto na lumabas na agad ito mula sa banyo. Kakalapag pa lang niya ng paper bag sa lamesa kaya nagulat siya nang lumabas agad ito. Tapos ka na agad? Umutot ka lang yata. Napapataas na kilay na tanong niya. Ngumiti itong muli sa kanya bago ito lumapit sa kinaroroonan niya. Nasa kusina siya at abala sa pagsalin ng pagkain sa pinggan. False alarm. Pahinga ako, hindi pa rin ako kumakain. Napaawa ang kanyang bibig dahil ito na mismo ang kumuha ng sarili nitong plato. 2 piraso lang ang pinggan sa hotel suites niya kaya naman tig-isa sila. Kakain ka dito? Kunot noong tanong niya. Yeah? Bali walang sagot nito. Kakasabi mo lang kanina, nagsiselos ang girlfriend mo sa akin. Sa tingin mo kapag nalaman niya na nandito ka at kumakain kasabay ng ex-wife mo, matutuwa ba siya? Ngumiti lang ulit ito bago ito kumuha ng manok mula sa paper bag. Nagdadamot ka lang yata eh. Lalong kumunot ang kanyang noo. Nainis kasi siya sa kagwapuhan nito. Bahala ka na nga. Pagsuko niya dahil aminin man niya o hindi ay masaya siya na nandito ito ngayon. Sabay silang kumuha ng manok. Pang-4 na tao yata ang in-order nito kaya marami iyon para sa kanilang dalawa. Panay ang tingin nito sa kanya habang kumakain sila ng tahimik. Hindi niya ito tinitingnan pero nararamdaman niya ang mayat-mayang pagtingin nito sa kanya. Binabaliwala niya lang ito dahil gutom na siyang talaga. Nagkamay na siya dahil mas masarap simutin ang manok na iyon kapag magkakamay siya. Tumaba ka. Muntik na siyang mabulunan dahil sa sinabi nito. Napahampas tuloy siya sa sarili niyang dibdib nang mapaubos siya. Napapangiti naman itong nagsali ng tubig sa isang baso at iniabot iyon sa kanya. Grabe ka. Ano naman kung tumaba ako? Pagsusungit niya. Na-conscious tuloy siya sa itsura niya at pangangatawan niya. Why? Sinabi ko bang hindi bumagay sa'yo? Muli siyang napaubos sa sinabi nito. Uminom na lang ulit siya ng tubig. Masama niya itong tiningnan. Kumain ka na nga lang at umalis ka na. Baka mamaya sugurin pa ako ng jowa mo. Ngumiti lang ito at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nahalata siguro nito na naiinis na siya at naiilang. Iba na kasang sais mo ngayon. Maya-maya ay sambit nito habang tahimik silang kumakain. Natigil siya sa pagpapak ng manok. Tinignan niya itong muli. Anong size? Tinignan siya nito na parang napapangiti pero imbis na ngumiti at sagutin ang tanong niya ay pinili na lang nitong uminom ng tubig. 2 weeks ka lang dito? Pag-iba nito ng topic. Oh, bakit ayaw mo ba? Gusto mo yata ngayon palang bumalik na ako sa Japan. May halong hinanakit niyang sabi bago siya nagpatuloy sa pagkain. Ipapakuha ko kasi sa iyo yung mga gamit mo. Nasa lumang kondo ko pa. Gusto mo pa bang kunin yun o hindi na? Natigilan siya. Ibig sabihin hindi nito itinapon ng mga gamit niya? Nasa iyo pa? Pag-ulit niya. Yeah. Medyo seryoso na ang tono ng boss nito. Bakit hindi mo tinapon? Wala sa sariling tanong niya. Seryoso siyang tiningnan ni Aljan. Parang may gusto itong sabihin pero pinili na lang nitong huwag isatinig iyon. Hindi ko naman gamit iyon. Napahugod siya ng hangin upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila. Itapon mo na lang o ipamigay. Marami na akong ibang gamit ngayon. Labas sa ilong na sambit niya. Tumahimik ito at parabang nainis sa sinabi niya. Hindi kasi nito napigilan ang pagkunot ng noo at pagsalubong ng mga kilay nito. Okay. Nakalimutan ko. Ganoon ka nga pala. Kapag ayaw mo na itinatapon mo na. Parang may pinaghuhugutan na sambit nito. Malalim at may ibang kahulugan. Tumayo na ito pagkatapos nitong sabihin iyon. Inubos muna nito ang isang basong tubig. Thanks for sharing your food. Kunot noong pasasalamat nito bago siya iniwanan na nakatulala sa kusina ng hotel. Napalunok na lang siya nang marinig niya ang pagsarado ng pintuan. Hindi niya alam kung bakit may sariling isip ang kanyang mga paa na tumakbo para habulin si Aljan. Wait! Napatigil naman ito sa paglalakad ngunit hindi ito humarap sa kanya. Babalikan ko mga gamit ko. Huwag mo itapon. Sabi niya habang nakatalikod ito. Balikan mo kapag sigurado ka nang hindi mo itatapon. Seryosong sabi ni Aljan bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Sunundan niya ito kahit nakayapak lang siya.
Saglit, John. Hindi na niya natapos sa sasabihin niya dahil nag-ring ang cellphone nito na nasa bulsa. Kinuha nito iyon at sinagot. Okay, baby. Papunta na ako dyan. Sagot ni Aljan sa kausap nito. Napahinto tuloy siya sa paglapit kay Aljan dahil muntik na niyang makalimutan na may nobya na nga pala ito ngayon. Wala na ring saysay kung makipagbalikan siya. Napahinto na lang siya sa paglalakad. Hinayaan na lang niya itong makalayo sa kanya. It's all her fault. Iniwanan niya ito noon kaya magdusa siya. Napapanguso si Rina sa isang gilid ng simbahan habang pinapanood ang paglalambingan ni Aljan at Sheila sa di kalayuan. Nakakairita. Pinupunasan ni Sheila ang noo ni Aljan gamit ang panyo nito. Kasalukuyan kasi silang nagre-rehearsal para sa gaganaping kasal ni Kenji at Joanne. Nakakainis. Di naman sila yung ikakasal pero daig pa nilang maglambingan yung mga ikakasal. Agaw eksena ng mga buwisit. Himutok na Rina sa sariling isip habang nakatingin siya sa dalawa. Nag-iwas siya ng tingin sa mga ito nang lumingon sa Aljan sa gawin niya. Pinigilan nitong mapangiti nang makita nito ang pagsimangot niya at pag-ikot ng kanyang mga mata. Ate Rina, ayos ka lang ba? Baka pagod ka na. Kinalabit siya ni Joanne. Napansin siguro nito ang pananahimik niya sa isang gilid habang nakaupo siya sa dulo ng simbahan. Hindi naman. Wala lang talaga akong kaklose sa mga taong nandito. Don't mind me. Ayos lang naman ako. Nakabusangot ka kasi ate eh. Otomatiko siyang napahawak sa kanyang noo. Doon pa lang niya na-realize na nakasimangot siya. Paano ba naman siya hindi sisimangot? Wala pang 30 minuto ay gusto na niyang bumalik sa hotel room niya. Nairita siya sa paglalambingan ni Aljan at Sheila. Holding hands pa nga mga ito nang dumating kanina. Simula nang dumating ang dalawang ito ay hindi na umayos ang mood niya. Pasensya ka na, Joanne. Ang sakit kasi sa mata ng kuya mo at ng jowa niya. Napahagikik naman sa Joanne sa sinabi niya. Inakbayan siya ni Joanne at may ibinulong ito sa kanya. Pinagsasalos ka lang yan, ate. Alam mo ba, nung hinatid ka ni Kuya John, di na siya bumalik sa mansyon. As in, iniwan niya ang jowa niya sa mansyon. Pinatid na lang ni Mama si Sheila sa bahay nila nung gumabi na. Di daw kasi nagre-reply si Kuya John. Napakunot ang noo niya sa chismis na ibinulong sa kanya ni Joanne. Nung hinatid niya ako, dala niya ako ng food tapos nakipagkita na siya kay Sheila. Ha? Paano nangyari yun, ate? Hanggang gabing nasa mansyon si ate Sheila eh. Nagkibit balikat na lang siya. Malay niyo sa magjowa na yun. Bahala nga sila. Pinagsaselos ka lang niya ni Kuya John. Malakas ang kutob ko, ate. Sinundot pa ni Joanne ang tagiliran niya upang kilitiin siya. Imbes tuloy na iinis siya ay nawawala iyon dahil sa panunukso ni Joanne sa kanya. Bumalik ka na nga doon sa asawa mo, Joanne. Ko talaga. Teka, nasan ba si Kenji? Nagpalingon-lingon siya sa buong simbahan. Nandoon ang mga wedding coordinators at mga taong parte ng entourage ng kasal ni Joanne at Kenji. Kabilang na sa mga nandoon, sila Aljan at mga pinsan nitong suplado. Hindi kasi siya pinapansin ng dalawang pinsan nito, si Kyle at Carl. Parang mas bitter pa nga ang mga ito kaysa kay John. Nasa parking, nandiyan na daw kasi si Ken. Napangiti siya. Alam niyang kaparas niya si Ken sa kasal ni Joanne at Kenji. Ito ang best man ni Kenji. Dumating na pala ito mula sa Japan. Sabay sana silang uuwi ng Pilipinas para sa kasal ng kapatid nitong si Kenji. Ngunit nauna siya dahil may mga importante pa itong business meeting sa Japan. Oh, ayan na pala sila. Napatayo si Joanne upang salubungin si Ken at Kenji. Napatayo din siya at napangiti ng malapad nang makita niya ito. Kumuway siya kaya napatingin ito agad sa kanya at napangiti rin. Gwapong-gwapo din ito katulad ni Kenji. Chinito at para bang Korean ang lahi nito. Imbis na Hapones dahil sa tindig nito at style ng buhok. Mas matanda lang ito ng 2 taon kay Kenji. Naging kaibigan niya rin ito sa Japan dahil naging business partner niya ito. Mabait ito katulad ni Kenji. Nasa dugo na siguro nila ang pagiging gentleman dahil parehong mabait ang magkapatid. Ken! Tumakbo din siya para salubungin si Ken. Niyakap niya ito katulad ng pagsalubong ni Joanne dito. Napatingin tuloy sa kanila mga taong nandoon. Isa na doon, si Aljan. Napakuyom ang kamao ni Aljan nang makita nito ang masayang pagsalubong niya kay Ken at ang pagyayakapan nila. Umigting din ang panga nito nang halikan ni Ken ang tuktok ng buhok ni Rina.
Kunot-no itong nag-iwas ng tingin sa kanila. I miss you, Rina. Nakangiting sabi ni Ken habang yakap siya nito. Namiss din kita. Kala ko sa mismong kasal ka pa pupunta eh. Bumitaw na siya sa pagkakayakap kay Ken. Best friend niya si Ken, kaya normal lang sa kanila ang maglambingan at magbiruan. May boyfriend na kasi ito at hindi sila talo. Kahit gwapo ito at macho, may pusong babae pa rin ito. Hindi nga lang halata at kaunti lang silang nakakaalam ng tunay nitong pagkatao. Alam ni Joanne at Kenji na may pusong babae si Ken kaya hindi binibigyan ng mali siya ang pagyayakapan nila. Mabutit nandito ka na. Wala ang kausap at kasama mamasyal eh. Inakbayan siya ni Ken. Sabi kasi ni Kenji, palagi ka daw pinapaiyak ng ex mo. Totoo ba yun, be? Bulong ni Ken sa kanya. Para silang naglalambingan sa posisyon nila. Nagsimula nang magtawag ang coordinator kaya nagtipon-tipon na sila sa likod ng simbahan. Who is he? Malamig pa sa yelong talong ni Aljan nang makalapit ito kay Joanne. Kahit hindi ito nakasimangot ay naramdaman pa rin nila ang kalamigan sa boses nito. Napatingin tuloy sila dito. He's holding Sheila's hand. Habang tahimik lang ang mahinhin nitong nobya at pasimpleng nakangiti sa kanila. John, he's my brother. Sagot ni Kenji. Kuya Aljan, siya po yung boyfriend ni Ate Rina sa Japan. He is Kuya Ken. And Kuya Ken, this is my brother, Kuya John. Ex siya ni Ate Rina. Lahat sila ay nailang sa paraan ng pagpapakilala ni Joanne kay Ken at John sa isa't isa. Napalunok na lang si Rina dahil dumilim ang ekspresyon ng mukha ni John. Pero saglit lang iyon dahil ngumiti rin agad ito. Naman ang bibig ni Ken nang makilala nito si John. Marahil ay nagopuhan ang bruha sa ex-husband niya. Nice to meet you. Nakangiting sabi ni John na akala mo'y napaka-friendly. Tumango lang si Ken. In character ito na parabang supladong Koreano. Hapones pala. Guys, let's start na! Sigaw ng coordinator kaya naman umayos na sila sa pila. Lahat ng tao ay kanya-kanya na sa pagpila, katulad ng napagpraktisan nila kanina. Nakaakbay pa rin si Ken sa kanya nang pumila sila kasama ang ibang mga kasali sa entourage. Hinapit pa ni Ken ang kanyang bewang kaya napahagikik siya. Come here baby, namiss kita eh. Pinarinig talaga ni Ken ang paglalambing nito sa kanya dahil balak talaga nitong pagselosen ang ex niya. Panay kasi ang kwento ni Joanne at Kenji sa mga nangyari sa kanila ni Aljan simula nang makauwi siya ng Pilipinas. Nairita si Ken kaya sinakyan nito ang trip ni Joanne na magpanggap na nobyo ito ni Rina. Shit! Mahinang mura ni Aljan habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Ken. Kung hindi pa ito aalis sa simbahan ay baka makasuntok na ito. Jan, saan ka pupunta? I'm out. Hila-hila nito si Sheila palabas ng simbahan. Parang inis na inis ito at bad trip. Ang bilis nagbago ng emosyon nito. Kanina lang ay nakangiti pa ito, di ba? Kuya John, ano ba yan, nakakainis? Reklamo ni Joanne nang tuluyan ng lumabas ng simbahan sa Aljan kasama ang nobya nito. Pero deep inside, napapangisi na talaga si Joanne sa reaksyon ng kuya nito. Hindi yata kinaya ng ex mo ang pag-akbay ko sa iyo, be. Bulong ni Ken sa kanya. Ayaw niyang isipin na nagsaselos nga sa Aljan sa kanila ni Ken. Pero may pakiramdam siya na nagsaselos nga ito. May munting kilig tuloy siyang naramdaman. Paano nga ako nagsaselos ito? Ibig ba sabihin may feelings pa ito para sa kanya? Natatandaan niya kasi noon ang ugali ni John. Sobrang seloso ito. Ayaw nitong may ibang lalaki siyang magugustuhan. Nabibist mode ito. Katulad na lang ng naging reaksyon nito ngayon. Nag-walk out na lang ito bigla. Pinaharurot nito ang sports car nito palayo sa simbahan. Halos lahat ng tao doon ay nagtaka rin sa pag-walk out ni Aljan. Lumapit si Joanne sa kanilang dalawa ni Ken. Winner ang plano natin, sister. Bulong ni Joanne kay Ken bago nag-high five ang mga ito. Ewan ko sa inyong dalawa. Tigilan nyo na nga yung trip nyo. Hindi yun nagselos, no? Namumula ang pisngi niya dahil kinikilig yata siya. Di ka sure, ate? Nakangising sagot ni Joanne sa kanya. Napailing na lang siya. Ilang segundo pa ay tumunog na ang kanyang cellphone. Unregistered number ang tumatawag sa kanya.
Sinagot niya iyon para malaman kung sino ang caller niya. Hello? Sino to? Kunin mo mga gamit mo sa kondo ko. Ngayon na. Tumaas yata ang balahibo niya nang marinig niya ang boses ni Aljan sa kabilang linya. Paano nalaman nito ang number niya? At bakit para itong kakain ng tao sa tono ng boses nito? Nataranta siya kaya napindot niya agad ang end call. Si Kuya John yun oh. Nanunuksong tanong ni Joanne sa kanya na para bang sigurado na itong si Aljan ang tumawag sa kanya. Humugot muna ng hangin si Rina upang mapuno ang kanyang dibdib at mapagtakpan ang kabang pumupuno doon bago niya pinindot ang doorbell ng condo unit ni Aljan. She already texted him that she will get her things, kaya naman inasahan na nito ang pagdating niya. Hindi na niya tinapos ang rehearsal ng kasal ni Kenji at Joanne dahil 2 beses nang nag-missed call si Aljan sa kanya. Wala pang ilang segundo na buksan ni Aljan ang pintuan ng condo unit nito. He looked mad at her. Magulo ang basang buhok at naka-bathrobe lamang. Mukhang katatapos lamang nitong maligo. Nakakunot ang noon nito nang pagbuksan siya ng pintuan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata at saglit na nagkatitigan. Para bang may malaki siyang kasalanan na nagawa kaya masama ang tingin nito sa kanya. Ken, cough to get their attention. Doon pa lang nito napansin si Ken sa likuran niya. Nakapamulsa ito habang seryosong nakatingin sa kanilang dalawa. Lalo yatang kumunot ang noo ni Aljan nang makita nito si Ken. Nagpasama ko kay Ken para kunin ang mga gamit na naiwan ko. Mga gamit na iniwan mo, hindi na iwan. Supalpal pa na pagputol ni Aljan sa pagpapaliwanag niya. Tumalikod na ito sa kanila at iniwang nakabukas ang pinto. Para bang mas lalo pa itong nabadtrip kaysa sa reaksyon nito kanina sa simbahan. Samantalang sunundot naman ng palihim ni Ken ang tagiliran niya. Napapangiti ito dahil sa nagiging reaksyon ni Aljan sa mga sandaling iyon. Suloso si Pogi. Bulong ni Ken sa kanya nang akbayan siya nito ngunit sinaway niya lang ito dahil baka marinig pa ito ni Aljan. Dahan-dahan silang humakbang papasok sa loob ng condo unit ni Aljan. Malamig at mabango ang loob ng unit nito. Napakalinis din at maaliwala sa paningin ang disenyo ng kabuuan ng condo nito. Wala pa rin pagbabago simula nang umalis siya. Kunin mo na lahat. Huwag ka magtitira ng kahit na ano. Nakatalikod na bilo nito sa kanya bago ito pumasok sa isang kwarto. Ibinalibag nito ang pinto kaya napataas ang kilay ni Ken. Hot-tempered ang lolo mo. He's so cute. Sa akin na lang kaya siya. Kinikilig pang bulong ni Ken sa kanya. Sira ka talaga. Kinikilig ka pa dyan eh. Pinalalayas na nga mga gamit ko. Dumiretso siya sa dating kwarto nila ni Aljan. Malinis iyon at wala ding nagbago kahit ano. Nandoon pa rin ang mga gamit niya. In fairness, hindi niya itinapon ang mga gamit mo, be. Mukhang inlababo talaga sa iyo ang ex-husband mo. Komento ni Ken habang tinutulungan siya nitong ayusin ang mga gamit niya. Hanep, panay branded at brand new pa to ah. Itinaas ni Ken ang isa sa mga Gucci dress na binili sa kanya noon ni Aljan. Huwag mo yung isama. Iwanan mo yung mga yan dyan. Sita niya kay Ken. Kala ko ba sa'yo itong mga damit na to? Napapataas na kilay pang tanong ni Ken sa kanya. Hindi na sa akin yan. Mga regalo yan noon ni Aljan sa akin. Nakakaya naman kung pati kukunin ko pa. Napanguso si Ken dahil nanghihinayang ito sa mga magagandang dresses na nandoon. Isinarado na lang nito ang malaking dresser. Ay Neng, bakit ka may ganito? Taningnan naman niya kung ano ang hawak ni Ken. Napaawang ang labi niya nang makita niya ang hawak nitong birth control pills. Bawas na iyon ng kalahati. Natatandaan niya na sa kanya mga pills at naiwan niya iyon doon sa kabilang drawer niya. Napalunok siya. Ibig ba sabihin nakita na iyon ni Aljan? Marahil kaya hindi na ito nagtatanong kung sakaling nagkaanak ba sila noon dahil alam na nito na nagpipil siya. Nabuko na siya nito. Damn it! Bakit kayo naglalak ng pinto? Isang galit at baritonong boss ni Aljan ang nagpagulat sa kanilang dalawa. Halos gibain na din nito ang pinto ng kwarto. Nilak mo? Kinakabahang tanong niya kay Ken at napatingin siya sa nakasaradong pintuan ng kwarto. Napangisi naman si Ken at kumindot pa sa kanya. For effects yan, tingnan mo't galit na galit ang tigre. Natatawa pang sabi ni Ken. Nainis siyang bigla sa kapilyahan ng kaibigan niya. Ay, ano ka ba, Ken? Nakakahiya. Baka isipin niya pa kung anong ginagawa natin dito. Nagmadali tuloy siyang buksan ng pinto.
Pulang-pula naman ang gwapong mukha ni Aljan nang pagbuksan niya ito ng pinto. Nakapagbihis na ito ng OMG, boxer shorts at isang simpleng white t-shirt. Bakit kayo nag-lock? Galit na tanong nito. Sorry, nalock pala, hindi namin napansin. Nautal niyang paliwanag. Ngunit halos mapamuro siya na makita niya si Ken na nakahiga sa dating kama nila ni Aljan. Sisitahin niya na sana si Ken nang maunahan siya ni Aljan. Lumapit agad dito sa pasaway na kaibigan niya. Hinila nito ang kwelyo ni Ken upang paalisin sa ibabaw ng kama. Damn you! Hindi ko pinahihigaan kahit na kanino ang kamang iyan. Nagtaas naman ang dalawang kamay nito si Ken at nakuha pang tumawa ng mapang-asar na tawa. Oo, lalabas na kami. Di mo naman kailangan suntukin si Ken eh. Inis na inis siya kay Aljan dahil napakalakas nitong sumuntok. Mukhang dadalhin niya patuloy sa ospital ang baklitan niyang kaibigan. Anay kasi kalokohan eh. Inalalayan niyang tumayo si Ken. Hilong-hilo talaga ang bruha. Lumabas naman ng kwarto si Aljan at galit na galit itong iniwanan sila. Hindi niya alam kung saan ito pumunta. Kinagabihan ay nasa ospital tuloy siya habang binabantayan ito. Nagpadala ito sa ospital dahil pakiramdam daw nito nabali ang ilong nito. Mabuti na lang at hindi naman iyon nabali. Namamaga nga lang. Pwisit yung lover boy mo, be. Babasagin niya ang festla ko. Napakagikik naman si Joanne habang katabi niya itong nagbabantay kay Ken. Ikaw kasi ginalit mo masyado si kuya. Alam mo namang selosong isang yun eh. Kasalanan yung dalawa yan. Di naman nagselos yun. Nagalit yun kasi iniisip niyang nahiga tayo sa kama namin noon. Green-minded pa naman ang isang yun. Kaya tigilan nyo na ang plano niyong pagselosan sa Aljan. Baliwala na rin naman dahil may nobya na yun. Diyosera, nakabatrog nga lang yun kanina nang dumating tayo sa kondo niya eh. Kung hindi pala kita sinamahan malamang, wasak na yan. Petchin mo ngayon. Nagtawa na ng mga ito kaya natawa na rin tuloy siya. Di niya rin maiwasang isipin kung bakit kaya nakabatrog lang ito kanina. Samantalang inaasahan naman ito ang pagdating niya. Tigang yun si Kuya John. Pupusta ako. Simula nang iwanan mo yun, hindi pa ulit nakipagsak sa ibang babae yun. Lalo na kay Sheila. For sure, wala pang nangyayari sa kanila. Napanguso siya. Impossible. Mukhang mahal na mahal nga ng Kuya John mo. Ang babaeng yun eh. Mahal na mahal ba yun? Di pa nga yata sila nagkikis sa lips. Samantalang kayo noon ni Kuya kahit maraming tao o kahit nasa party pa kayo, panay ang laplapang malala ninyo. Nagtawanan mga ito ngunit lalo siyang napasimangot. Ew, PDA pala kayo noon be? Panunukso pa ni Ken kahit may pagka-ngongo ito ngayon. Tumigil na nga kayo. Napapailing na lang siya. Tumunog ang cellphone niya dahil may natanggap siyang isang text message. From unknown. Where are you? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kahit hindi pa niya nasisave ang number ni Aljan ay alam niyang ito ang nag-text sa kanya. Mas minabuti na lang niyang huwag itong replyan kahit gustong-gusto niya. Hindi siya natulog sa hotel room niya ng gabing iyon dahil binantayan niya si Ken sa ospital. Nagpa-admit pa kasi ang bruha dahil nakakaramdam pa rin daw ito ng pagkahilo. Araw ng kasal ni Kenji at Joanne. Nandoon na sila sa loob ng simbahan at halos lahat ng taong naroon ay may ngiti sa mga labi maliban lamang kay Aljan. Ilang araw niya itong hindi nakita. Hindi na rin ito nag-text sa kanya simula noong nasa ospital siya habang nagbabantay kay Ken. Aaminin niyang nakaramdam siya ng kalungkutan. Na-miss niya ito sa ilang araw na hindi niya ito nakita. Hindi na ito umatan ng last rehearsal nila sa simbahan noong isang araw. Inaasahan pa naman na Rina na magkikita sila noong araw na iyon ngunit hindi nangyari. Naisa na niyang sulitin ang ilang araw na nandoon siya sa Pilipinas. Kahit panay kirot at hapdi lang sa kanyang puso ang hatid ni Aljan sa kanya, ay mas gugustuhin niya pa rin na nakikita ito. Napabuntong hininga siya. Ang lalim nun be ah. Bulong ni Ken sa kanya. Madalas itong nakaakbay sa kanya dahil feel nito ang pagiging nobyo niya. Minsan nga iniisip niyang type rin siya ni Ken dahil overacting na ito. Pero sa tuwing maalala niya kung paano ito makipaglaplapan noon sa boyfriend nitong American, ay biglang nawawala ang duda niya. Babae kasi talaga ang bruha. Baka trip lang talaga nitong pagselosa ng ex-husband niya kahit nasuntok na ito sa mukha noong nakaraan. Kayong dalawa lang ng ex-hubby mong malungkot sa lahat ng tao dito sa simbahan. Pinahihirapan niyo lang mga sarili niyo.
Bakit hindi na lang kaya kayo magbalikan? Lalo siyang nalungkot. Magbalikan? Katabi nga nito ngayon si Sheila. Nakayakap pa ang mga kamay ni Sheila sa braso ng dati niyang asawa. Mukhang pinipisil-pisil pa nito ng pasimple ang muscles ni Aljan. Macho ba ha? Sheila? Kagigil ka! Nainis na sigaw ng kanyang utak habang nakatingin siya sa mga ito. Nakaupo ang mga ito malapit sa unahan ng altar kung saan nandoon sa gitna ng altar ngayon ang ikinakasal na magkasintahan na si Kenji at Joanne. Nasa kabilang upuan naman sila ni Ken. Nakaakbay ni naman ito sa kanya at panay ang bulong nito. Mukha tuloy silang naglalambingan kahit hindi naman talaga. Imbis na sa seremonya ng kasal siya mag-focus, ay doon siya nagpo-focus kay Aljan at Sheila. Blanco ang ekspresyon ng mukha ni Aljan habang nakikinig lang ito sa seremonya ng kasal. Mahalatang wala sa mood ang dating asawa niya. Wala kasing kangiti-ngiti ang mga labi nito. Mula pa kanina nang dumating ito sa simbahan ay hindi pa ito ngumingiti kahit isang beses man lang. Wala pa rin itong kinakausap maliban yata kay Sheila. Parang tinatamad ito at napipilitan lang na umattend ng kasal ni Kenji at Joanne. Muli siyang napabuntong hininga. Matutunaw na yan, be. Balikan mo na kasi. Wala na akong babalikan, be. Mahina niyang sagot kay Ken bago siya napayuko. Tanigilan na niya ang pagsulyap kay Aljan at Sheila dahil pinahirapan niya lang ang kawawang puso niya. Paano mo naman nasabi? Girlfriend pa lang naman niya. Ayoko makasira ng relasyon. Isa pa, babalik na rin naman ako sa Japan sa isang araw. Sinusulit ko lang yung pagkakataon na nakikita ko pa siya. Malungkot siyang umiti. Nalungkot tuloy ang kaibigan niya at niyakap siya nito sa kanyang ulo. Hinalikan pa ni Ken ang gilid ng kanyang noo at wala silang kamalay-malay na nakatingin sa kanila sa Aljan. Kung nakamamatay lang ang matalim nitong tingin ay baka bumulagtanan silang dalawa ni Ken ngayon. Napapakuyom ang kamay nito ngunit pinipilit nitong pakalmahin ang sarili upang hindi makagawa ng eksena. Nag-iwas na lang ito ng tingin sa kanila ni Ken. So sad naman, be. Sabagay kung love ka talaga ng ex mong yan, makikipagbalikan yan sa'yo noon pa man. Parang may kutsilyong humiwa sa kanyang puso dahil sa sinabi ni Ken. Oo nga naman, kung mahal talaga siya ni Aljan ay paniguradong susundan siya nito sa Japan. Ngunit hinayaan lang siya nitong mawala at hindi siya sinubukang habulin man lang. Nagpalakpakan na ang mga tao at sabay-sabay tumayo. Tapos na pala ang kasal ni Kenji at Joanne. Hindi nila napansin dahil sa kanilang pinag-uusapan. Dahan-dahan siyang tumayo upang makipalakpak na din sa mga tao. Nagahalikan sa harapan ng bagong kasal. Kapwa, walang mapaglagyan ng kaligayahan na nararamdaman. Habang nakatingin siya kay Kenji at Joanne ay hindi niya maiwasang mapaiyak. Ito ang klase ng kasal na pinapangarap niya. Ito ang kasal na hindi man lang ipinaranas sa kanya ni Aljan noon. Bagkus ay niloko pa siya nito sa isang peking kasal. Muli na naman niyang naramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Pinunasan ni Ken ang luha sa kanyang mga pisngi. Be, someday, naniniwala ako, ikaw din ikakasal at magiging masaya. I will pray for that day to come. At kapag dumating na ang araw na iyon, ako magiging pinakamasayang friend mo. Dahil sa sinabi ni Ken ay mas napaiyak siya. Agad siyang yumakap sa kaibigan niya. Naawa kasi siya sa kanyang sarili. Tumatanda na siya at hanggang ngayon ay wala pa siyang nahanap na lalaking papalit kay Aljan. Natatakot din siya dahil hindi na siya berhen. Baka hindi na siya seryosohin ulit ng panibagong lalaking mamahalin niya. Ayaw na niyang masaktang muli. Kahit wag na akong ikasal, basta hindi ko na maramdaman ang sakit, be. Bulong niya sa dibdib ni Ken. Panay ang halik nito sa kanyang buhok. Malambing kasi talaga si Ken at parang lalaki ito kung maglambing. Hindi sinasadyang napalingon siya sa kinatatayuan ni Aljan. Natigilan siya na makita niya ang gwapong mukha nito na tila nasasaktan habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Ken. His eyes look so tired. He doesn't seem to handle the way Ken is hugging her with full of love. Saglit silang nagkatitigan ni Aljan sa pagitan ng mga taong nagpapalakpakan. Pakiramdam ni Rina na wala ang mga tao at lahat ng ingay sa paligid niya. At tanging sila lamang ang nakikita niya at tanging tibok lang ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Aljan, bakit parang nasasaktan ito habang nakatingin sa kanya? Bakit parang sinasabi ng mga mata nito na napapagod na ito at sumusuko na?
Bakit nasasaktan din siya habang nakikita niyang nasasaktan ito? Bakit punong-puno ng emosyon ang mga mata nito? Tama ba sila Joanne at Ken? Nagsiselos ba talaga ito kaya ito nasasaktan?